And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Dami na po, ang dami na po. Napakita lang ako sa inyo. We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive proper Good morning mga kasama, nandito naman si Kuya Goods, nagbabalik. Ito po ang kaganapan ngayon live sa Evergen sa Youth. Ito po yung papakita ko sa inyo. Wala na tayong intro ha. Gusto ko lang makita sa inyo. Naka-live stream po sila. Ang dami po nating mga kababayan na ayan, sumusuporta, nakasuporta. Yung, alam nyo, hindi ito biro. Talagang pinagbigyan ng oras ng ating kababayan. At saka, tignan nyo yung mga kapulisan na, tignan nyo. Alam nila na sikat na tao ang darating. Talagang meron talagang mga ganyang bagay. Ito hindi ho bilang lang ha. Ang dami ho mga Pilipino itong mga kasama. Nakakalula, nakakabilib. Ang ganda ng impact ngayon ng ginawa nitong mga bakulaw na ito. Ito yung mga kababayan natin. Live po ito. Hintay nila si Tatay Digong. Ito na ata yung the ICC detention. Ano ba yan? Nabubulo na ako, Kuya Goods. Detention Center. Ito yan. Nagulat itong mga kapulisan. Bakit ang daming mga Pilipino rito? Diba? Bakit ang daming sumusuporta? For sure, mga kasama, sinasabi na ng ating mga kababayan na Pilipino na mabuting tao ang ating Pangulong Duterte. For sure yan. Hindi ako nagbibiro. At malalaman for sure din na mawawalang kaysa yung mga ginagawa ng mga bakulaw na yan. Tayo lang natin, swerte tayo at nakakuha tayo ng live coverage nito. Diba? Ang hirap kasi din sa mga tao na ito, yung mga bakulaw na yan, talagang pinipilit nila na sirain. Gaya na ito, ginawa nila. Ang sabi nga doon ay isang paglabag sa batas, paglabag sa karapatan ng tao. Dapat daw ang ginawa sa kanya, sinisigaw ng kababayan natin, Duterte. Grabe, di ba, mga kasama? Ibang klase. Ay, salamat po, Panginoon. At, may mensahe pa si Tatay Digong dito, mga kasama. I-play na lang natin, ha? Para maganahan kayo. Ano lang, niwala lang tayo, mga kasama, na siguro, sunod na araw, makauwi na si Tatay Digong. Mamaya, makauwi na. Dahil naniniwala din yung mga hindi na ako masyadong talagang dami police. Nakabilib. Duterte, sinisigaw. Itong mga pulis na ito, for sure, may mga kilala itong Pilipino. For sure, sinasabi din ng mga kababayan natin na mabuting tao si Tatay Digong.
Bibigay ko muna yung slide ni Tatay Digong sa inyo bago siya lumabas ng reklamo. Tayo sa nagaganap na live. Ang sarap nga, eh, ganda nga i-live nga nito kaso, mas mabuti na lang natin muna. Pero mamaya mag-aabang-abang pa rin ako. Ano yung magandang i-live natin. Sama-sama tayo, hahanap tayo ng mga live video na i-cover natin. Kita nyo, mga kasama natin Pilipino, kabayan natin Pilipino. Bibigay ko muna sa inyo itong slide na ito. Yung pahayag ni Tatay Digong. Ang ganda nito, mga kasama. Talagang yung iba siguro hindi pa napapanood dito. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stop over for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Doon nagturing. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Ayan. Ay, nako, kaluha na naman mga kasama. Ganun pa man, yung sinabi ni Tatay, talagang, yung puso mo kikirot. 'Di ba? Talaga naman, Tay, ikaw lang naman ang pag-asa, ikaw yung nagbigay ng pag-asa sa bayan. Kaya, lahat kami ay naniniwala sa'yo. Iba talaga yung ginawa mo, 'di ba? Pasensya na kayo, mga kasama. So, ang ganda. Ang ganda ng impact, no? Yung mga kababayan natin, hindi pinababayaan. Andun sila nakasuporta. Talagang ibang klase ang pagmamahal nila kay Tatay Digong. Actually, anong oras na ba doon? Hindi natin malaman kung anong oras na doon, eh. Yung mga Bisaya, narinig nyo, Nakita nyo? Hanap lang tayo mga kasama na maganda. Ladles? Yeah. Off the left side. Before off the left side. You need to leave before 8 o'clock, okay? It's time to go. Everybody a little bit back! 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 Thank you! Thank you! Hindi tayo makakuha ng talagang cover na ano, no? Maybe the star like it. We moet allemaal program wezen. Ja? Sorry, I'm blind. Sorry.
Ito. 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 Sigawan na yung mga kasamahan natin, mga kasama. Nagsigawan na. Ang dami nating mga kababayan, oh. Yan, oh. Wow! Wow! Ito nyo? Ito mga foreigner! Ay, ako. Nakakapanood nito, nakakapanood. Luluha na naman kayo. Sigawan natin kababayan, eh. Marami na po sila ngayon, ha. Sobra pagmamahal ng ating kababayan. Kay Tatay Digong. Yan, ha. Pagpatunay lang yan na talagang mahal na mahal ng mga Pilipino sa Tatay Digong. For sure maniniwala ang ICC rito, eh. Diba? Umagsa ang ating kababayan, may mga kasama pang foreigner. Ito the Netherlands. Sana hindi ako magkamali. Itong the Netherlands, pinapait ng Europe. Pwede, kung ikaw ay nasa Europe country, pagkakaalam ko, pwede kang pumunta na walang visa-visa. Halimbawa, ikaw ay nasa Italy, pwede kang pumunta ng Netherlands. Kung ikaw ay nasa London, pwede kang pumunta ng Netherlands. Wala lang visa-visa, walang land travel o by plane, pwede rin. By bus, pwede rin. So, dadami pa ang ating mga kababayan. For sure, pag nalaman ng ating kababayan na andito na sa Tatay Digong sa ICC Detention Center, nadami pa ito mga kasama. Ramdam mo. Ramdam ng ating mga kababayan ang hinag dahil ginawa nitong mga nakaupo. Baka mapuno yan dito sa mga Pilipino. Promise. Amin na! Salamat!
Grabe, ramdam mo, oh. Ipapakita na ako sa inyo mga kababayan natin sa mga isolate namin. Ang bituin at araw ng kailan pa may nagdidilim. Luway ang araw na walang pagsinta. Buhay lagi sa piling mo. Ang ligaya dapat may matapi. Ang mamatay na dahil sa'yo. Ang dami na po. Ipapakita lang ako sa inyo mga ano na to, slide na ito. Gusto ko lang mapakita sa inyo na gigil na gigil din po ang ating mga kababayan. Ang tagal! Ang tagal mo. Yung connection natin unstable. Marami, no? Hindi ko alam mo, live kasi ito, hindi ko alam kung ano oras na doon. Kung magmamadaling araw o madaling araw o gabi, maggagabi. Papakita ko sa inyo. Now, go. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court. And the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive proper there's no proper
there's no proper jurisdiction, and he did not receive due process. He Tama. was illegally taken from the Philippines. They kidnapped him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. We are crying for due process for President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 You mean now? Go. Kita nyo mga kasama. Kita nyo nangyayari. Di ba? Mahal ng taong bayan si Tatay Digong. Kaya yung mga pagsisisihan ito ng mga magaling at nagmamagaling. Pagsisisihan nyo to for sure. Meron nga nagsabi, baka pabalikin agad-agad si Tatay Digong. May siren din kanina. Natakbuhan kami. Panoorin nyo lang mga kasama ha. Gusto ko lang kasi live yung iba sa inyo late na mag-gusto ng iba. Ano po trabaho. Ito po yung nangyayari. Ito po yung nangyayari. Lahat ng mga bagay-bagay na yan, may dahilan, for sure may dahilan. Ano ba ang dahilan? Bakit nila minadali? Bakit nila gusto pasok yung aeroplano sa Tatay Digong? Lahat yan, gusto nila na hindi manalo at wala ng Duterte sa Pilipinas dahil para magawa nila ang mga kalokohan nila. Yun lang naman yun eh. Diba? Yun lang yun. Ipapakita ko sa inyo. Itong mga nangyayari, yung nangyari sa pag meron kang kayo ipapakita ko. Maganda at malinaw. Ito yung kasalukuyang Tatay Digong ay nasa aeroplano. Ito. Pagdating ng dating Pangulong Duterte sa Hague, Netherlands, dahil ibinahagi ni Ms. Sasurgando Sasot na ayon sa batas ng ICC, ang Pilipinas mismo ay lumabag dito. Ibinahagi ni Ms. Sasurgando Sasot ang Article 59.3 na tila mate-technical sila dahil hindi nasunod o ang ICC Rome Statute was not complied. Ito ang Article 59.3. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Case dismissed because the rights of the accused have not been respected. Kalma nga lang ako dahil nga I know what I am talking about. Tama. What is the significance of procedural fairness of the accused in a criminal case? Never interrupt your enemy when he's committing a mistake. That's the procedural law of ICC when it comes to arrest. Where PRRD's rights respected, especially in relation to Article 59.3, you don't have to be a lawyer to understand the significance. This is the significance of the violation of Article 59.3 of the Rome Statute. They never respected Duterte's rights for interim release. They never waited for the TRO. Whatever happens from there is what they call in courts fruits of a poisonous tree. If ICC will not respect its own rules, it will finally be the end of ICC. Torres committed a stupid mistake. Miranda rights are not enough in reading the rights of the accused.
Torres is operating under ICC law, and part of the right of the accused that he must inform Duterte with his rights under the ICC statute, which includes the right to apply for interim release pending trial while under the custody of the arresting state. Lawyers know the significance of this mistake. Ignorance of the law doesn't do what again? If Article 59(3) of the arrest proceedings of ICC rule will not be respected by the ICC, it will be the end of the court. Article 59(3) of the Rome Statute grants the person arrested the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Tama. Competent authority here means judicial authority of the arresting state, in this case, the Philippines. This is one of the rights of the accused at the ICC, which has not been respected, and lawyers know the massive significance of any right of the accused being violated. At para sa mas maliwanag pa na paliwanag, narito si Ms. Sasugando Sasot. Panoorin natin ang buong video. Okay. Eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay isinakay sa eroplano at inilabas sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita niyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig ka, Enrile, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. Enrile, itong international law. Makinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1? Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila, nakatanggap sila ng warrant of arrest, inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas.
Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito. Ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, violate nyo yung law. Number 1 violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. So yan, narinig nyo. May violation na nangyari. Binviolate nila ang karapatan ng tao. Nasabi na rin niya ni Alan, no? Merong pagkakamali. Asahan natin, sana may managot at kita nyo naman yung ating kababayan. At pahayag ni Tatay Digong, masaya siya at siya ang umako sa lahat ng mga nangyari. Pero siyempre, ang sukli natin kababayan, pagmamahal. Antay natin, there's more. Yan ang sabi ng ating kababayan. Ayan, hanggang sa muli, mamayang hapon ho, abang-abang tayo sa mga upload natin video. Mamaya meron po. Salamat, bye-bye.